Dominant protector. Credit to the author. 1911-20. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Lumipas ang gabi sa katahimikan. Kinaumagahan, hinatid ni Terence sina Cheryl at Yasi sa paaralan. Walang gaanong gagawin si Terence. Ang medicine major ay hindi lumahok sa halalan ng student council, at ang class monitor ay tiyak na magiging secretary ng student council. Tungkol naman sa student council, kahit papaano ay makakakuha siya ng posisyon, kaya hindi niya kailangang mag-alala na tumakbo para dito. Ito ang bentahe ng isang maliit na major. Gayunpaman, ang mga miyembro ng class committee ng iba pang mga espesyalisasyon ay kailangang lumahok sa halalan kung gusto nilang sumali sa student union ng paaralan o ng departamento. Pagkatapos ng lahat, may limitasyon sa bilang ng mga pwesto na maaaring kunin ng bawat major. Sina Cheryl at Yasi ay pumunta para lumahok sa halalan, at si Terence ay bumalik sa kanyang silid na walang magawa. Alam niyang tatanungin siya ng 3 lectures, ngunit hindi niya inaasahan na mapapalibutan siya sa sandaling pumasok siya. Sabi ko, Boss Terence, hindi ka masyadong mabait. Girlfriend mo ba ang naghahanap sa iyo kahapon? Kasama mo ba talaga siya? Nagsinungaling ka pa sa amin na sa bahay ng kamag-anak ka nakatira. Nakita ni Song Harper si Terence na pumasok sa silid at nagsimulang sumigaw. Kuya Linford, ang galing mo. Akala ko noon pa man, si Melissa ang girlfriend mo, pero ngayon parang hindi na mas masama ang girlfriend mo kay Melissa. Tiyak na may pangalan ang listahan ng mga campus beauties ngayong taon. Sabi ni Wilfred. Yung school bell list. Ano yun? Tanong ni Terence. Naku, talagang listahan lang ito ng campus bells na pinili ng ilang estudyante mula sa BBS ng universidad at sa QQ group chat ng departamento kapag wala silang gagawin. May impormasyon at maikling pagpapakilala para sa aming mga lalaki na sumangguni. Taon-taon, sabi ni Wilfred, ugalya na sa aming paaralan. Nga pala, huwag mong ibahin ang usapan. Sino sa dalawa kahapon ang naging girlfriend mo? Wala sa kanila. Sabi ni Terence, umiling-iling. Wala sa kanila. Natigilan si Wilfred. Bakas din sa mukha ni na Song Harper at Jimboy ang kawalan ng paniwala. Paano ito posible? Hindi talaga. Hindi ako nagsisinungaling. Ngumiti si Terence ng mapait, nasa ilalim ko sila ng pangangalaga mula sa isang kamag-anak. Sila ay mula sa parehong lungsod sa akin, kaya mas pamilyar ako sa kanila. Sa madaling salita, ako ay tagasunod lang nila. Dagdag ni Terence sa kanyang puso. Ito ay isang matandang tagasunod. Follower. Hindi pwede. Kuya Linford, hindi ka nagsisinungaling. Nanlaki ang mga mata ni Wilfred. Why would I lie to you? Kung girlfriend ko talaga siya, sa tingin mo ba pupunta ako kay Melissa sa halip na makipag-social meetup sa kanya? Sabi ni Terence na may mapait na ngiti. Tama ka. Kung ako iyon, hindi ko talaga gagawin ito. Tumango si Wilfred. Si Jimboy at ang kantang Harper ay naniwala sa mga salita ni Terence matapos marinig ang kanyang sinabi, ngunit naghinala pa rin sila na si Terence ay may relasyon kay Cheryl, Yasi, o Melissa. Ano ang schedule mo ngayon? Tanong ni Terence, pinutol ang kanilang mga hula. Wala tayong masyadong gagawin ngayon. Sabi ni na Turner daw at Shengji, mag-show shopping daw sila. Pareho silang foreigner at hindi pa nakakapunta dito. Ipapakita ko sa kanila. Kuya Linford, pupunta ka rin? Tanong ni Wilfred. Sige, sabay na tayo. Sabi ni Terence. Tumawag si Harold nang matapos ni Terence ang kanyang pangungusap. Brother Harold. Sagot ni Terence. Bakit kapatid pa ang tawag mo sa akin? Si Amara, Julian, at ang iba ay tinatawag kang boss ngayon, papalitan ko ito mas madali para sa akin na tawagin kang boss, ikaw ang aming kapitan, ang aming amo. Sabi ni Harold. Kung ano ang gusto mo. Ano ang problema? Alam ni Terence na habang siya ay lumalakas at lumalakas, ang mga tao sa paligid niya ay babalik sa kanilang orihinal na estado. Nasaan ka? May mga bagay akong dapat pag-usapan sa iyo, tungkol ito sa bahay New York. At ang ebidensya ng drug gang.
Bago bumagsak ang bahay ni York, mahirap para sa amin na mag-imbestiga, ngunit mas madali na ngayon. Nakakuha kami ng ilang impormasyon. Sabi ni Harold. Sige, nasaan ka? Pupuntahan kita agad. Naisip ni Terence ang nakangiting mukha ng panggilan, at pagkatapos ay ang mukha ni Zayo. Kinuyam niya ang kanyang kamao at mahinang nagtanong. Kahit na sino man iyon, hindi sila hahayaang makawala ni Terence kung mahawakan nila ang mga tao sa paligid niya. Balang araw ay babayaran niya ang mga ito. Ito ang personalidad ni Terence. Nasa Stonegate ako. Naku, hindi ko pa nasasabi sa iyo. Na-promote ako. Malaking kaso ang nasolve ko kanina, kaya na-transfer ako sa Stonegate at naging deputy director. Kahit hindi pa rin nagbabago ang posisyon ko, ito ang kapital ng probinsya, kaya mas mataas ng kalahating ranggo ang ranggo ko. Nasa Starfield ka pa rin? Tanong ni Harold. Magdadrive ako pabalik para hanapin ka. Nananatili ka sa East Avalonia Sea. Medyo kakaiba ang ekspresyon ni Terence, ngunit ngumiti siya. Nasa East Ocean ako, East Ocean Industry University. Pumunta lang ako dito para magulat. Ha? No way, nasa East Avalonia Sea ka din. Buti na lang, medyo na-depress ako na hindi kita madalas makita, pero ang galing. Sabi ni Harold. Ha, oo, nasa police station ka. Hindi ko alam ang daan. Kara-rating lang ni Terence sa lungsod ng Stonegate, kaya wala siyang alam tungkol dito. Hintayin mo ako sa gate ng school. I'll pick you up now. 15 minutes, sabi ni Harold. Sige, kita na lang tayo mamaya. Sumang-ayon si Terence at humihingi ng paumanhin sa grupo. Paumanhin, isang matandang kaibigan ang pumunta sa akin. Natatakot ako na hindi ako makakasama sa pamimili. Hindi pwede, Kuya Linford. Marami kang gagawin sa silangang dagat. Lalaki ba o babae? Medyo nadismaya si Wilfred. Lalaki naman ngayon. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari tayong lumabas ng magkasama. Pinagpawisan si Terence. Sabay na tayo. Pero Kuya Linford, hindi ka namin sinusubaybayan. Mabilis na sabi ni Wilfred. Walang magawa si Terence. Syempre hindi ito surveillance. Di ba curious lang silang tatlo? Gayunpaman, ang tatlo ay walang nakitang espesyal sa pasukan ng paaralan, at wala ring magagandang babae. Nawalan sila ng interes at pumunta sa malapit na hintuan ng bus para maghintay ng bus matapos batiin si Terence. Tumayo si Terence sa harap ng gate ng paaralan, at hindi nagtagal, isang Audi ang dumaan at huminto sa kanyang harapan. Bumaba si Harold sa kotse at kumaway kay Terence. Boss! Harold! Harold! Gusto siyang tawagin ni Terence na Harold bro, ngunit naalala niyang boss ang tawag sa kanya ng lalaki, kaya nagpasya siyang tawagan na lang siya sa kanyang palayaw. Haha, ang sarap pa ring pakinggan, ang dating amo natin, tawagin mo akong Brother Harold. Kung alam ng lahat, iisipin nilang hindi ko alam ang rules. Sabi ni Harold, nakahinga. Huwag na nating pag-usapan ito. May balita ka ba tungkol sa panggilan? Binuksan ni Terence ang pinto at umupo sa passenger seat. Not bad. Audi A6 ito, pero medyo luma na. 1912. Alam mo, wala akong pakialam sa mga bagay na ito. Sa palagay ko ay walang anumang balita tungkol sa mga errands, sabi ni Harold, nanginginig ang kanyang ulo. Ang tinutukoy ko ay ang drug gang. Oh, ano yun? Medyo nadismaya si Terence, ngunit hindi masamang magkaroon ng impormasyon tungkol sa drug gang. Ito ay impormasyon tungkol sa isang kaaway, at hindi tatutol si Terence na bunutin sila kung magkakaroon siya ng pagkakataon. Noong nakikipag-ugnayan kami sa ilegal na negosyo ng Bahay York, nakakita kami ng listahan ng mga kontak, ngunit natuklasan namin ang isang nakakagulat na kwento sa loob. Seryosong sabi ni Harold. Anong kwento sa loob? Tanong ni Terence. Red Conch, ang taong namamahala sa pakikipag-ugnayan sa ibang mga nagbebenta ng droga. Ang kanyang pangalan ay isang Josh. Sabi ni Harold. Isang Josh. Isang Josh mula sa isang pamilya. Naningkit ang mga mata ni Terence. Kuya ni Jerwin. Tama, ito ay isang Josh.
Mula sa listahan ng contact na ito, makikita natin na ang mga taong namamahala sa Red Conch ay halos konektado sa Firewolf Gang. Bagamat walang direktang ebidensya na ang Firewolf Gang at Red Conch ay iisang organisasyon, at least sila ay nagtutulungan. Sabi ni Harold. Josh. Sumimangot si Terence, kung alam kong mangyayari ito, hindi ko siya pinatay. Pinatay mo si Josh. Napakurap si Harold. Pumunta siya kay Terence sa pagkakataong ito para tingnan kung makakakuha siya ng ilang lihim na ebidensya mula kay Josh, hindi makatutuhanang hawakan ng isang pamilya o ang Firewolf Gang gamit lamang ang isang listahan ng kontak. Hindi niya magawang imbestigahan ang isang pamilya at si Josh sa pamamagitan ng normal na paraan, kaya't umaasa lang siya kay Terence. Hindi niya inaasahan na patay na si Josh. Napakurap si Terence, alam niyang hindi pa lumalaganap ang insidente ng isang pamilya. Malamang na mababa ang profile nila at hindi nagkalat ng balita, kaya sinabi niya kay Harold kung paano sila nag-set up ng Pablo at naging sanhi ng aksidente sa sasakyan. Kung patay na siya, kalimutan mo na ito. Akala ko makakakuha tayo ng ilang mga pahiwatig mula sa kanya. Napabuntong hininga si Harold. May iba pa ba sa isang pamilya ang nakakaalam tungkol dito? Tanong ni Terence. Hindi ako sigurado, ngunit kahit na gawin ko, natatakot ako na hindi ko malalaman ang mga detalye. Sa totoo lang. Sinusubukan ko lang. Pagkatapos ng lahat, ang Pulang Kabibe at ang Firewolf Gang ay palaging nasa saklaw ng investigasyon at paghawak ng Supernatural na Investigation Bureau. Sabi ni Harold. Sapat na naalam ko ito. Sa direksyon ng pagsisiyasat na ito, maaari kong bantayan ito sa lahat ng oras. Ngunit ang mga Firewolves ay may maraming masters, ang kanilang katayuan. Mukhang mas mataas lamang sila kaysa sa mga nakatagong bahay. Sabi ni Terence. Ganoon kalakas. Hindi napigilan ni Harold ang umiyak. Wala siyang masyadong kontak sa Firewolf Gang, ito ay isang napaka-misteryosong gang, at ang kanilang negosyo ay hindi kasing laki ng mga normal na gang. Gayunpaman, hindi niya alam ang tungkol sa kanila, at hindi niya alam ang kapangyarihan sa likod nila. Malakas ito, sa katunayan hindi ako masyadong sigurado noon, ngunit sa hitsura nito, kung maaari silang magpadala ng Earth-class late phase peak ng Caswell, kung gayon tiyak na malakas sila. Umiling si Terence at bumaantong hininga. Bagamat sinabi ni Uncle Fredo na malalakas ang mga Firewolf, nabigla pa rin si Terence nang makita ang kanilang tunay na lakas. Kung ganoon nga ang kaso, hindi ko iminumungkahi na makipagsapalaran ka. Masyadong malakas ang kalaban, kung tutuusin. Huminto si Harold. Boss, alam kong malakas ka, na naglalabas ng 3 Earth-class fighters sa isang galaw, ngunit kung ang mga Firewolf ay kasing lakas ng sinabi mo, malaki ang posibilidad na magkaroon sila ng Sky-class. Oo, kaya wala akong ginawa sa kanya. Tumango si Terence. Siya ay overprotective at malakas, ngunit hindi siya isang idiot na itataya ang kanyang buhay para sa wala. Gagawin lang niya ito kapag kailangan niya. Kung hindi naman kailangan, hahayaan niya muna sila at haharapin sila mamaya. O tama, nakagawa na ako ng ulat na nagmumungkahi na ilipat si Amara bilang kapitan ng pagsisiyasat sa krimen, ngunit mapopromote din siya dahil marami siyang nabasag na malalaking kaso sa Starfield, at ang dating kapitan sa Stonegate ay napromote sa ibang lungsod dahil sa kaso na kinasangkutan ko. Ngayong ang posisyon ay walang laman, bilang Executive Vice Director na namamahala sa pagpili ng mga kriminal na investigasyon, ako ay may bagong pinunong si Hua Harold na namamahala sa pag-iimbestiga sa kriminal, ako ay may bagong pinunong si Hua John. Sabi. Amara. Mapait na ngumiti si Terence. Hindi niya inaasahang kasunod ang kanta pagkaalis niya, I'm afraid this is her own idea, right? Haha, alam kong hindi ko may tatago sa iyo. Pero hindi bihira ang babae na habulin ng lalaki sa panahon ngayon. Boss, kung sa tingin mo ay magaling siya, hindi masamang bigyan siya ng pagkakataon. Mungkahi ni Harold. Sa tingin ko, mas mabuting huwag na lang. Hinihiling niya sa akin na tulungan siya sa paglutas ng mga kaso sa buong araw. Kung talagang may kinalaman ito sa kanya, ako ang magiging katulong niya buong araw. Sabi ni Terence, umiling-iling. Kung gayon, ipaubaya natin ito sa tadhana. Kung ganoon, aalis muna ako, tawagan mo ako kung may kailangan ka. Magkikita tayo pagkatapos kong gawin ito.
Sabi ni Harold. Teka lang, dahil nandito na tayo, ayusin muna natin ang mga bagay-bagay. Last time, sinabi kong matutulungan kitang makarating sa Mystic Early Phase, pero kagagaling lang ng mga Meridian mo, at natakot ako na hindi nila ito kayanin. Pero ngayon, wala nang problema, maaari kitang direktang itaas sa Mystic Late Phase Peak. Si Terrence ay isa ng Earth class ngayon, at natural, maaari niyang pataasin ang lakas ni Harold sa isang pagkakataon hindi na niya kailangang i-compress ang kanyang chi para tulungan siyang makalusot mula sa Golden class Late Phase Peak patungo sa Mystic. Kung ikukumpara kina Amara at Chester, hindi gaanong sakit ang naramdaman ni Harold. Kaya ko na ngayon. Huminga ng malalim si Harold. To be honest, medyo naiingit siya kina Amara, Julian, at Chester dahil sa naging sanhi ng eksena sa Noble House meeting kasama ang kanilang Mystic Late Phase Peak strength. Sila ay naging Mystic Late Phase Peak. Ito ay isang taas na hindi maabot ng maraming magsasaka sa buong buhay nila, ngunit napakadali nilang naabot. Hindi maniniwala si Harold kahit na siya ay bugbugin hanggang mamatay ang bilis ni Terrence nang ayusin niya ang kanyang mga Meridian at nag-level up ay malinaw sa kanya na ito ay kagagawa ni Terrence. Ngunit hindi ito ibinalita ni Terrence sa kanyang sarili, at si Harold ay hindi talaga makahingi nito sa kanyang sarili paano kung kailangan ni Terrence na magpahinga sandali pagkatapos ay level up ang mga taong ito. Hindi ba awkward kung ma-reject siya? Ngunit dahil dinala ito ni Terrence, walang dahilan si Harold para tumanggi. Kung wala kang ibang sasabihin, gawin natin ngayon. Sabi ni Terrence sabay tango. Okay, hindi pa ako nakakabili ng bahay dito. Nakatira ako sa isang hotel. Sabay na tayong bumalik sa hotel. Sabi ni Harold, excited. Nakatira si Harold sa guest house ng police station, at mayroon din siyang suite. Bago siya bumili ng bahay, doon muna siya titira. Malinaw na alam ng mga tao sa guest house kung sino si Harold, hindi na sila nagulat na may kasama siyang babalik, sa pag-aakalang may kakilala siyang saksi o impormante. Let's start now. Naranasan ko na to last time. Nakangiting sabi ni Terrence. Sige. Malakas na tumango si Harold habang nakaupo sa harap ni Terrence. Inabot niya ang kanyang mga kamay para i-lock si Terrence sa kanyang mga Meridian at sinimulang i-channel ang kanyang practitioner's arts. Si Terrence ay napakapamilyar sa kung paano dagdagan ang kanyang lakas. Sinimulan niya ang unang yugto ng sining ng Dragon Mastery, at ang lahat ng enerhiya sa kanyang katawan ay naging Chi Harold na kailangan, na dumadaloy sa mga Meridian ng Harold. Ang lakas ni Harold, sa kabilang banda, ay napunta mula sa Golden Class Late Phase Peak hanggang Mystic, hanggang sa Mystic Early Phase Peak, Mystic Mid Phase. Mystic Late Phase Peak. Marahil ito ay dahil sa pagtaas ng lakas ni Terrence, ngunit hindi kinailangan ni Harold na i-compress ang kanyang chi para makalusot mula sa Golden Class Late Phase Peak hanggang sa Mystic Early Phase. May hadlang, ngunit tinulungan siya ni Terrence na madaling makalusot. Sa madaling salita, naramdaman nga ni Harold ang sakit ng paglusot, ngunit hindi ito kasing gulat ni Julian at Amara. Ang Mystic Late Phase Peak Harold ay naabot na sa antas na iyon, ngunit hindi tumigil doon si Terrence. Bigla siyang nagkaroon ng ideya kung ginamit niya ang ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery para i-compress ang kanyang chi at tulungan si Harold na makapasok sa Mystic, gagana kaya iyon? Kailangang malaman ng isa na ang ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery ay mas dalisay kaysa sa unang yugto. Napakalaki ng pagkakaiba kaya kahit si Terrence ay nabigla. Kung ginamit niya ang pangalawang yugto para i-compress ito, baka makalusot siya. Sa pag-iisip na iyon, hininaan ni Terrence ang kanyang boses at nagtanong, John Z, tutulungan kitang makalusot mula sa Mystic to Earth class, okay ka lang ba niyan? Maaaring ito ay napakasakit, o kahit na tuluyang sirain ang aking mga Meridian, ngunit kaya ko pa rin silang ayusin. Dahil maaari itong ayusin, ano pa ang hinihintay natin? Halika, boss, kung gusto mong madagdagan ang iyong lakas, paano ka hindi makikipagsapalaran? Si Harold naman ay kalmado at nakolekta. Maaaring nag-alinlangan si Harold kung ang lahat ng kanyang mga Meridian ay nawasak at hindi na may ayos, ngunit ngayon na kayang ayusin ni Terrence ang mga ito kahit na nawasak ang mga ito. Sa pinakamasamang sitwasyon, kailangan lang niyang magdusa ng kaunti, at ito ay isang pag-aaksaya ng pagsisikap. Kung magtagumpay siya, lalo siyang lalakas. Kailangan pa ba niyang pumili?
Naniniwala siya na pipiliin ng lahat ng magsasaka ang huli. Sige, natiis mo na. Sa pamamagitan nito, inilipat ni Terence ang unang yugto ng sining ng Dragon Mastery sa ikalawang yugto. Hindi pa siya pamilyar sa ikalawang yugto, ngunit ang paglipat sa pagitan ng dalawang yugto ay nasa kanyang kontrol. Sinubukan ni Terence na gamitin ang ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery para i-compress ang kanyang chi, ngunit sa kanyang pagtataka, napakahirap. Kung ikukumpara sa unang antas, ito ay isang mundo ng pagkakaiba lamang. Ang ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery ay tila ginawang napakadalisay ng chi, at hindi nito pinayagan si Terence na i-compress pa ito. Hindi nagtagal, namuo ang manipis na pawis sa noo ni Terence, ngunit wala siyang nagawa sa pag-compress ng chi. Hindi alam ni Harold kung ano ang nangyayari, biglang tumigil ang chi ni Terence, at mukhang may sinusubukan siyang gawin. Wala man lang siyang naramdaman, kaya hindi na siya nagtanong, nakikipagtulungan lang. Nagpapanik si Terence, maaari niyang gamitin ang chi ng pangalawang antas kapag ini-channel niya ito, ngunit medyo wala itong control pagdating sa pag-compress nito, na parang wala na itong control. Ang dalisay na enerhiya na pinagsama-sama ni Terence ay sinubukang i-compress, ngunit ito ay mawawala sa sarili. Ito ay talagang kakaiba. Hindi naniniwala si Terence na makokontrol niya ang chi sa kanyang katawan. Ano ang punto ng pagsasanay sa sining ng Dragon Mastery noon? Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, sumuko si Terence sa pag-compress ng malaking halaga ng purong enerhiya na mayroon siya noon at piniling i-compress ito sa isang mas maliit na lugar. Sa pagkakataong ito, nagkaroon ng ilang epekto. Ang maliit na bola ng chi ay hindi talaga nasa ilalim ng kanyang kontrol, ngunit sa ilalim ng malakas na compression ni Terence, unti-unti pa rin itong lumiit sa isang tiyak na laki. Tuwang-tuwa si Terence, hindi na siya nang ahas na maghintay pa at ipinadala ang maliit na bola ng compressed chi sa mga meridian ng Harold. Ang sigaw ni Harold ay naging abo ang lahat ng kanyang damit, at ang chi na nilikha ay sapat na upang sirain ang lahat sa paligid niya. Lumiwanag ang mga mata ni Terence sa kanyang nakita, nahahalintulad siya sa sitwasyon ni Harold noong nakapasok siya sa Earth class. Ngunit ang kagalakang iyon ay mabilis na napalitan ng pagkabigo. Si Harold ay hindi pa nakakapasok sa Earth class, ang chi sa paligid niya ay tumigil, at Terence ay masasabi sa isang tingin na siya ay Mystic Late Phase Peak pa rin. Kahit na sinubukan niyang makapasok sa ranggo sa lupa sa tulong nito, hindi siya nagtagumpay. Ang sitwasyong ito ay madalas na nangyayari kapag ang ibang mga practitioner ay nagsisikap na makalusot. Ang hadlang sa pagitan ng mga antas ay hindi ganoon kadaling masira. Napakahirap para sa isang practitioner na lumagpas sa isang hadlang, lalo na ang ganitong uri ng hadlang na tumawid sa mga antas. Karamihan sa kanila ay nakalusot lamang pagkatapos sumubok ng ilang beses. Halos walang mga tagapagmana tulad ni Terence na nakalusot sa hadlang sa isang pagsubok. Siyempre, ito ay ibang kwento para sa mga nakalusot sa tulong ni Terence. Nagpakawala ng mahabang hininga si Harold, baka sa kanyang mga mata ang pagkabigo. Alam niya ang sarili niyang sitwasyon, nabigo siya sa huling sandali. Nang malapit na niyang marating ang Earth class, nabigo siya dahil sa kakulangan ni Xingqi. Naranasan na ni Harold ang sitwasyong ito noon siya ay nagsasanay, kaya hindi niya ito masyadong inisip. Ang malungkot na ekspresyon ni Terence ay nagpaginhawa sa kanya, at ngumiti siya sa kanya. Team Eagle, hindi ka nalulumbay sa maliit na suntok na ito, hindi ba? Napaka-normal para sa isang magsasaka na mabaigo sa kanilang tagumpay. 1913. Okay, hindi pa ako nakakabili ng bahay dito. Nakatira ako sa isang hotel. Sabay na tayong bumalik sa hotel. Sabi ni Harold, excited. Nakatira si Harold sa guest house ng police station, at mayroon din siyang suite. Bago siya bumili ng bahay, doon muna siya titira. Malinaw na alam ng mga tao sa guest house kung sino si Harold, hindi na sila nagulat na may kasama siyang babalik, sa pag-aakalang may kakilala siyang saksi o impormante. Let's start now. Naranasan ko na to last time. Nakangiting sabi ni Terence. Sige. Malakas na tumango si Harold habang nakaupo sa harap ni Terence. Inabot niya ang kanyang mga kamay para i-lock si Terence sa kanyang mga meridian at sinimulang i-channel ang kanyang practitioner's arts.
Si Terence ay napakapamilyar sa kung paano dagdagan ang kanyang lakas. Sinimulan niya ang unang yugto ng sining ng Dragon Mastery, at ang lahat ng enerhiya sa kanyang katawan ay naging Chi Herald na kailangan, na dumadaloy sa mga meridian ng Herald. Ang lakas ni Herald, sa kabilang banda, ay napunta mula sa Golden Class Late Phase Peak hanggang Mystic, hanggang sa Mystic Early Phase Peak, Mystic Mid Phase, Mystic Late Phase Peak. Marahil ito ay dahil sa pagtaas ng lakas ni Terence, ngunit hindi kinailangan ni Herald na i-compress ang kanyang chi para makalusot mula sa Golden Class Late Phase Peak hanggang sa Mystic Early Phase. May hadlang, ngunit tinulungan siya ni Terence na madaling makalusot. Sa madaling salita, naramdaman nga ni Herald ang sakit ng paglusot, ngunit hindi ito kasing gulat ni Julian at Amara. Ang Mystic Late Phase Peak Herald ay naabot na sa antas na iyon, ngunit hindi tumigil doon si Terence. Bigla siyang nagkaroon ng ideya kung ginamit niya ang ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery para i-compress ang kanyang chi at tulungan si Herald na makapasok sa Mystic, gagana kaya iyon? Kailangang malaman ng isa na ang ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery ay mas dalisay kaysa sa unang yugto. Napakalaki ng pagkakaiba kaya kahit si Terence ay nabigla. Kung ginamit niya ang pangalawang yugto para i-compress ito, baka makalusot siya. Sa pag-iisip na iyon, hininaan ni Terence ang kanyang boses at nagtanong, John Z, tutulungan kitang makalusot mula sa Mystic to Earth class, okay ka lang ba niyan? Maaaring ito ay napakasakit, o kahit na tuluyang sirain ang aking mga meridian, ngunit kaya ko pa rin silang ayusin. Dahil maaari itong ayusin, ano pa ang hinihintay natin? Halika, boss, kung gusto mong madagdagan ang iyong lakas, paano ka hindi makikipagsapalaran? Si Herald naman ay kalmado at nakolekta. Maaaring nag-alinlangan si Herald kung ang lahat ng kanyang mga meridian ay nawasak at hindi na may ayos, ngunit ngayon na kayang ayusin ni Terence ang mga ito kahit na nawasak ang mga ito. Sa pinakamasamang sitwasyon, kailangan lang niyang magdusa ng kaunti, at ito ay isang pag-aaksaya ng pagsisikap. Kung magtagumpay siya, lalo siyang lalakas. Kailangan pa ba niyang pumili? Naniniwala siya na pipiliin ng lahat ng magsasaka ang huli. Sige, natiis mo na. Sa pamamagitan nito, inilipat ni Terence ang unang yugto ng sining ng Dragon Mastery sa ikalawang yugto. Hindi pa siya pamilyar sa ikalawang yugto, ngunit ang paglipat sa pagitan ng dalawang yugto ay nasa kanyang kontrol. Sinubukan ni Terence na gamitin ang ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery para i-compress ang kanyang chi, ngunit sa kanyang pagtataka, napakahirap. Kung ikukumpara sa unang antas, ito ay isang mundo ng pagkakaiba lamang. Ang ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery ay tila ginawang napakadalisay ng chi, at hindi nito pinayagan si Terence na i-compress pa ito. Hindi nagtagal, namuo ang manipis na pawis sa noo ni Terence, ngunit wala siyang nagawa sa pag-compress ng chi. Hindi alam ni Herald kung ano ang nangyayari, biglang tumigil ang chi ni Terence, at mukhang may sinusubukan siyang gawin. Wala man lang siyang naramdaman, kaya hindi na siya nagtanong, nakikipagtulungan lang. Nagpapanik si Terence. Maaari niyang gamitin ang chi ng pangalawang antas kapag ini-channel niya ito, ngunit medyo wala itong control pagdating sa pag-compress nito, na parang wala na itong control. Ang dalisay na enerhiya na pinagsama-sama ni Terence ay sinubukang i-compress, ngunit ito ay mawawala o mawawala ng mag-isa. Ito ay talagang kakaiba. Hindi naniniwala si Terence na makokontrol niya ang chi sa kanyang katawan. Ano ang punto ng pagsasanay sa sining ng Dragon Mastery noon? Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, sumuko si Terence sa pag-compress ng malaking halaga ng purong enerhiya na mayroon siya noon at piniling i-compress ito sa isang mas maliit na lugar. Sa pagkakataong ito, nagkaroon ng ilang epekto. Ang maliit na bola ng chi ay hindi talaga nasa ilalim ng kanyang kontrol, ngunit sa ilalim ng malakas na compression ni Terence, unti-unti pa rin itong lumiit sa isang tiyak na laki. Tuwang-tuwa si Terence. Hindi na siya nang ahas na maghintay pa at ipinadala ang maliit na bola ng compressed chi sa mga meridian ng Herald. Ang sigaw ni Herald ay naging abo ang lahat ng kanyang damit, at ang chi na nilikha ay sapat na upang sirain ang lahat sa paligid niya. Lumiwanag ang mga mata ni Terence sa kanyang nakita, nahahalintulad siya sa sitwasyon ni Herald noong nakapasok siya sa Earth class. Ngunit ang kagalakang iyon ay mabilis na napalitan ng pagkabigo.
Si Harold ay hindi pa nakakapasok sa Earth class, ang chi sa paligid niya ay huminto, at si Terence ay masasabi sa isang tingin na siya ay Mystic Late Phase Peak pa rin. Kahit na sinubukan niyang makapasok sa ranggo sa lupa sa tulong nito, hindi siya nagtagumpay. Ang sitwasyong ito ay madalas na nangyayari kapag ang ibang mga practitioner ay nagsisikap na makalusot. Ang hadlang sa pagitan ng mga antas ay hindi ganoon kadaling masira. Napakahirap para sa isang practitioner na lumagpas sa isang hadlang, lalo na ang ganitong uri ng hadlang na tumawid sa mga antas. Karamihan sa kanila ay nakalusot lamang pagkatapos sumubok ng ilang beses. Halos walang mga tagapagmana tulad ni Terence na nakalusot sa hadlang sa isang pagsubok. Siyempre, ito ay ibang kwento para sa mga nakalusot sa tulong ni Terence. Nagpakawala ng mahabang hininga si Harold, baka sa kanyang mga mata ang pagkabigo. Alam niya ang sarili niyang sitwasyon na bigo siya sa huling sandali. Nang malapit na niyang marating ang Earth class, nabigo siya dahil sa kakulangan ni Xingqi. Naranasan na ni Harold ang sitwasyong ito noong siya ay nagsasanay, kaya hindi niya ito masyadong inisip. Ang malungkot na ekspresyon ni Terence ay nagpaginhawa sa kanya, at ngumiti siya sa kanya. Team Eagle, hindi ka nalulumbay sa maliit na suntok na ito, hindi ba? Napaka-normal para sa isang magsasaka na mabaygo sa kanilang tagumpay. 1914. Kaunti na lang chi, at baka magtagumpay ako. Mapait na ngumiti si Terence. Ang halaga ng chi he compressed noon ay ang kanyang kasalukuyang limitasyon. Hindi na niya ito makontrol. Tama. Ibig sabihin may pag-asa. Kung hindi ito gagana sa pagkakataong ito, susubukan natin ulit in the future. Anyway, isa lang akong maliit na puting daga. Nandito ako tuwing tatawagan mo ako. In the future, sa Stonegate na ako tumira, para mas madaling makilala. Nakangiting sabi ni Harold. Hehe, totoo naman. Tumango si Terence, medyo bumuti ang pakiramdam. Tama si Harold, maaaring hindi niya ito magagawa sa pagkakataong ito, ngunit may pagkakataon sa hinaharap. Naisip ni Terence ang ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery ay hindi kasing epektibo sa pag-compress ng purong enerhiya kaysa sa unang yugto, marahil dahil kasi simula pa lang niya sa pagsasanay nito. Ang pagkakaiba sa pagitan ng bawat yugto ay hindi kasing detalyado ng pagkakaiba sa lakas, ngunit kung hahatiin ng isa ang bawat yugto sa 10 yugto, si Terence ay nasa ikalawang yugto lamang ng ikalawang yugto. Kaka-rating lang din niya sa ikalawang yugto, at halos hindi niya makumplito ang ikalawang yugto ng sining. Masyadong malayo iyon. Dati, noong ginamit niya ang unang antas ng pamamaraan ng mental cultivation para i-compress ang kanyang tunay na enerhiya, nalampasan na niya ang unang antas patungo sa malaking bilog. Naturally, maaari niyang kontrolin ang totoong enerhiya sa kanyang katawan sa kalooban at maaari pa nga niyang gamitin ang kanyang tunay na enerhiya upang maihatid ang kanyang boses. Gayunpaman, hindi posible na gamitin ang pangalawang antas ng pamamaraan ng paglilinang ng isip upang gawin ito. Si Terence ay tulad ng isang baguhan pagdating sa ikalawang antas ng sining ng practitioner, hindi man lang niya makuha ang mga pangunahing kaalaman, lalo na't hindi niya ito magagamit sa anumang bagay. Sa pag-iisip na iyon, huminahon si Terence. Naalala niya ang mga salita ni Kuya George, hindi niya mamadaliin ang mga bagay-bagay. Oo, nilinaw ng sitwasyong ito na hanggat maaari niyang maging mas pamilyar sa ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery, magagawa niyang itaas si Harold sa Earth class. Ang mga bagay na hindi maaaring gawin sa unang antas ay mas madali sa ikalawang antas. Siyempre, hindi masyadong nagulat si Terence. Kung walang anumang pag-unlad sa bawat antas, maaari rin niyang isagawa ang unang antas hanggang sa katapusan. Medyo pamilyar siya sa first level, bakit niya ipapractice ang pangalawa? Babalik ako at pagtibayin ang aking lakas. Kapag napagsama-sama ko na ang aking lakas, susubukan kong makalusot sa aking sarili. Sa susunod na mag-isa akong makalusot, maaari mo akong tulungan. Baka makalusot ako sa isang pagsubok. Sabi ni Harold. Natatakot ako na imposibleng subukan ito sa aking sarili. Napangiti si Terence. Kumurap-kurap si Harold, ang mga salita ni Terence ay may katuturan.
Sinubukan niyang makapasok sa Golden Class late phase peak ng mag-isa pagkatapos niyang bumalik, ngunit hindi ito gumana. Akala niya ay abala siya sa trabaho at hindi mapakali, pero parang hindi naman. Alam na ni Amara at ng iba pa ang tungkol dito. Nalaman ko lang ito mamaya, kaya pasensya na talaga. Paliwanag ni Terence habang nakatingin sa nakatulala na Harold. Team Eagle, ano ang sinasabi mo? Ang lakas ko ay salamat sa iyo. Hindi lang iyon, kundi iniligtas mo rin ang buhay ko. Huwag na nating pag-usapan kung ilang beses na nating nailigtas ang team natin dahil sa mission natin. Ngayon lang, hindi nasusukat sa salita ang kabaitan mo sa akin. Mystic Late Phase Peak, iyon ang pangarap ng maraming practitioner. Sabi ni Harold. Si Harold ay hindi nagpupuri, nagsasabi siya ng totoo. Kahit na ang mga marangal na bahay ay hindi magkakaroon ng Mystic Late Phase Peak Practitioner, pati na ang mga normal na solo practitioner. Siyempre, hindi nila maihahambing sa mga nakatagong bahay o mga sinaunang sekta. Si Harold ay mula sa isang noble house, at ang kanyang paningin ay natural na limitado sa karaniwang mundo. Ha! Buti na lang wala kang psychological burden. Tumango si Terence at tumingin sa langit, gabi na. Kailangan kong bumalik. Susuriin ako ng dalawang babae sa bahay. Hahaha. Let's go. I will walk you out. Tumawa ng malakas si Harold, pero pagtayo niya ay napagtanto niyang wala pala siyang suot. Hintayin mo ako, magpapalit ako agad ng damit. Ibinaba ni Harold si Terence sa villa sa Central District, at nalaman kung saan nakatira si Terence. Sa sorpresa ni Terence, ang kanyang Grand Cherokee ay napaatras na, at nakaparada sa parking lot sa bakuran ng villa. Tila hindi siya mahanap ng batang si Miss at naunang bumalik sa galit. May susi din ang batang si Miss sa kotseng ito. Sa pag-iisip na iyon, mabilis na inilabas ni Terence ang kanyang telepono at binuksan ito, pinatay niya ito kapag tinutulungan niyang mag-level up si Harold, natatakot na magambala. Ilang beses na sigurong tumawag si Miss. Galit ba si Hipag? Napakurap si Harold kay Terence, na mapait na nakangiti habang binubuksan ang kanyang telepono. Anong hipag? Parang hindi mo alam ang relasyon ko sa kanila. Nagkibit balikat si Terence. Tang! Sasabihin pa lang ni Harold na wala si Josephine ng isang boses ang hamarang sa kanya. Yang bro? So ikaw ang nang-kidnap kay Shield bro? Bago pa matapos si Harold, tumakbo si Yasi palabas ng bakuran. Kababalik lang din nina Cheryl at Yasi. Si Cheryl ay tumatawag kay Terence ngunit ang kanyang telepono ay naka-off. Mahigit 1 oras pa siyang naghintay sa paaralan at nakapatay pa rin ang telepono. Nagalit at nababalisa si Cheryl, kaya nauna siyang nagmaneho pabalik. Hindi nag-alala si Cheryl kung may mangyari kay Terence, ngunit ano ang maaaring mangyari sa paaralan. Naisip ni Cheryl na maaaring lumabas si Terence upang makipaglaro kay Melissa dahil magkasama sila nitong mga araw. Parang pinipiga ang puso ni Cheryl sa pag-iisip kina Terence at Melissa. Tatawagin na sana niyang muli si Terence nang marinig niya ang tunog ng sasakyan sa labas ng villa. Tunog iyon ng huminto na sasakyan. Dahil sa curiosity, lumingon ang dalawa para makita si Terence at Harold na bumababa sa sasakyan, at pinagtatawanan sila ni Harold. Hindi alam ni Cheryl kung bakit, ngunit namula lang siya ng kaunti, hindi man lang galit. Pero ang sumunod na sinabi ni Harold ay nagmura kay Cheryl. Don ano? Hindi ba si Josephine? Gusto siyang pigilan ni Cheryl, ngunit hindi niya akalain na magiging mas mabilis ang reaksyon ni Yasi. Nauna siyang tumakbo palabas, kaya nagpakawala ng mahabang hininga si Cheryl. Oo, may hinahanap siya sa akin. Tinutulungan ko siyang dagdagan ang lakas niya, pero naka-off ang phone niya. Hindi niyo naman ako mahahanap di ba? Si Terence, sa kabilang banda, ay hindi napansin ang sinasabi ni Harold. 1915. Para kay Terence, ito ay isang walang kabuluhang salita. Duran. Don ano? Oo, nakita namin na naka-off ang phone mo, kaya bumalik muna kami. Nakahinga ng maluwag si Cheryl nang makita niya sina Terence at Harold na magkasama. Hindi niya alam kung bakit nakahinga siya ng maluwag. Talaga bang ayaw niyang makasama siya ni Melissa?
Ngunit sinabi ni Trixie kahapon na papayagan niya si Terence na makahanap ng pangunahing asawa. Ano ang gagawin niya kay Melissa? Sige, babalik muna ako. Sabi ni Harold, winawagayway ang kanyang kamay habang naghahanda para pumasok sa sasakyan. And, see you later. Tumango si Terence. Pinagmasdan ni na Cheryl at Yasi ang Audi A6 na umaalis at nakahinga ng maluwag. Sa kabutihang palad, mabilis na nag-react si Yasi o hindi nila alam kung paano ipapaliwanag kung talagang nabanggit si Josephine. Sinabi niya sa karamihan ng mga tao ni Terence, ngunit si Harold ay nagtatrabaho sa Stonegate, hindi pa siya nakakabalik sa Starfield, kaya napalampas niya iyon. Nagpa siya si Cheryl na tatawagan niya ito pagbalik niya mamaya upang matiyak na hindi niya ito hahayaang mad-ulash. Terence, sabay na tayong kumain. Tapos na si Lola Sullivan. Sabi ni Cheryl, mas malumanay ang ekspresyon niya. Ikaw muna ang nagmaneho ng sasakyan pabalik. Galit ba kayo? Tumingin si Terence kina Cheryl at Yasi, mukhang hindi sila galit. Hindi, medyo napagod kami. Kaya nag-drive muna kami pabalik, mabuti naman ang kalusugan mo, kaya ayos lang kung wala kang sasakyan. Gumawa ng random na dahilan si Cheryl, mas mabuting sabihin mo sa amin sa susunod na lalabas ka. Kung hindi, mag-aalala kami at kanina ka pa namin hinihintay sa paaralan. Sige. Nawalan talaga ako ng oras ngayon. Tumango si Terence at tumingin kay Cheryl. Itinuring ba itong alalahanin? Gayunpaman, ang batang miss ay palaging may ganitong uri ng pagpapahayag, at imposibleng sabihin kung ano talaga ang kanyang iniisip. Hindi na nagsalita pa si Cheryl at sabay na pumasok sa villa. Alam ni Lola Sullivan na nakabalik na sila at nagsimula na silang maghain ng mga pinggan. Sinabi ni Lola Sullivan na hihintayin niyang matapos si Terence at ang iba pa bago kumain, ngunit matapos itong hilingin ni na Terence at Cheryl ng ilang beses, pumayag siyang kumain kasama sila. Tutal, 4 lang ang tao sa bahay, at hindi naman matao ang mesa. At saka, sina Cheryl at Yasi ay kumakain kasama ang lola ng araw noong mahihirap na panahon, kaya sanay na sila. Hindi sila sanay na bigla na lang makipaghiwalay kay Lola Sullivan. Granny Sullivan, naisip mo na bang maghanap ng ibang kasama? Tanong ni Terence, naaalala ang tawag sa telepono na natanggap niya mula kay Uncle Fredo. Kumurap-kurap si Lola Sullivan habang nakatingin kay Terence, nalilito. Mr. Linford, hinihiling mo bang magpakasal ulit ako? Oo, nakikita kong matanda ka na at wala ka ng maaasahan sa hinaharap. Dapat humanap ka ng makakasama. Sabi ni Terence. Ito. Mr. Linford, ikaw. Gusto mong umalis ako. Hindi masyadong naintindihan ni Lola Sullivan ang ibig sabihin ni Terence at naisip niya na gusto niya itong umalis. Terence, ano ang ibig sabihin nito? Hindi alam ni Cheryl kung ano ang sinasabi ni Terence. Pinandilatan siya nito, nagbabala sa kanya na huwag magsalita ng kahit ano. Siya ang unang hindi sumang-ayon sa pagpapaalis sa lola ng araw. Kung hindi dahil sa Granny Sullivan ang kumuha sa kanila sa mga mahihirap na oras na iyon, siya, si Yasi, at maging si Terence ay nahanap na sana ni Leon at namatay sa isang malagim na kamatayan. Granny Sullivan, you misunderstood me. What I meant was, nagkataon lang na may kilala akong single din. Halos kasing edad mo lang siya. Kanina ko pa siya nakausap. Gusto ko magkita kayo. Kung okay lang sa inyo, pwede nyo namang gugulin. Considered na kasama. Sabi ni Terence. Namula ang mukha ni Lola Sullivan, hindi inaasahan iyon mula kay Terence. Ako. Matanda na ako, at hindi ko naisip ang mga bagay na ito. Sanay na akong mag-isa sa lahat ng oras na ito. At saka, hindi madali para sa akin na makahanap ng tutulong sa akin bilang butler dito. Kung tutuusin, mayroon kang mga sikreto na hindi mo masasabi sa labas, Mr. Linford. Pinag-uusapan ni Lola Sullivan ang tungkol kay Terence bilang isang practitioner at ang katotohanan na ang bahay ni York ay humahabol sa kanya. Natural, hindi niya masabi ang mga bagay na ito sa mga normal na tao, kaya tinanggihan niya ang alok ni Terence. Hindi siya tagalabas, kung pag-uusapan. Siya ang butler natin sa Starfield.
Ngumiti si Terence, sariling mga tao natin ito. Arg! Terence, si Uncle Fredo ang tinutukoy mo. Lumiwanag ang mga mata ni Cheryl nang maunawaan niya ang ibig sabihin ni Terence. Tumingin siya kay Lola Sullivan at inisip si Uncle Fredo. Sa katunayan, si Uncle Fredo ay palaging walang asawa, ngunit sila ni Lola Sullivan ay talagang mag-asawa. Okay. Lola Sullivan, pareho kayong single ni Uncle Fredo, pwede kayong mag-asawa. Masayang sumang-ayon si Yasi. Well, si Lola Sullivan ay hindi na nakaramdam ng gulo tulad ng dati nang mabalitaan niya na siya ay isang kasambahay sa Starfield at siya ay walang asawa. Gayunpaman, hindi na niya inisip ang mga bagay na ito, at ngayong hiniling sa kanya na humanap ng lalaki out of the blue, hindi na siya masanay. Mr. Linford, alam kong mabait ka, pero hindi ko matindaan kung may asawa o anak na ako, at hindi ko naaalala kung ano ang nangyari sa kanila. At hindi ko na naisip ang mga tanong na ito. Haha, tapos magkita na lang muna tayo. Ipauubayan na natin sa tadhana ang lahat. Paraan din ito para makilala ang isa't isa. Nakangiting sabi ni Terence. Kung gayon, makikinig ako sa iyo, Mr. Linford. Bagamat sinabi iyon ni Lola Sullivan, wala siyang masyadong pag-asa. Sanay na siyang mag-isa nitong mga taon at nasanay na rin siya. Ayaw lang niyang sayangin ang magandang intensyon ni Terence. Noong umaga ng ika-11, inihatid ni Terence sina Cheryl at Yasi sa gusali ng ekonomiya at ipinarada ang sasakyan sa paradahan. Nang makitang malapit na ang oras, hindi na siya bumalik sa dormitoryo at dumiretso sa biology building. Gaya ng inaasahan, nasa silid-aralan na sina Wilfred, Harper, at Jimboy, sa ikatlong hanay. Si Melissa ay nakaupo pa rin sa tabi ng bintana, at ang upuan sa tabi niya ay walang laman pa rin. Kuya Linford, dito. Ngumiti si Wilfred at kumaway kay Terence, itinuro ang upuan sa tabi ni Melissa. Medyo nag-init ang mukha ni Melissa, hindi niya alam kung bakit siya napunta muli sa upuang ito, ni hindi niya alam kung bakit siya nag-iwan ng upuan para kay Terence. Hindi niya akalain na babalik si Terence, di ba? Ngunit hinayaan pa rin niya itong nakabukas, maaaring umupo lang siya sa kanan, naiwan ng dalawang bakanteng upuan sa kaliwa, at hindi makakasama ni Terence. Ngumiti si Terence at natural na umupo sa tabi ni Melissa. Mayroon siyang hindi maipaliwanag na pakiramdam kay Melissa, baka siya ang unang babaeng nakilala niya sa Starfield. 1916. Nag-iwan sila ng malalim na impresyon kay Terence mula sa unang engkwentro sa tren. Hindi sana siya abala sa negosyo ni Melissa sa Commercial Street kung hindi, kasama ang kanyang personalidad noong una siyang pumasok sa lungsod. I'm so sorry for your girlfriend's misunderstanding the day before yesterday. Hindi alam ni Melissa kung bakit, pero gumaan ang pakiramdam niya nang makita niya si Terence na nakaupo sa tabi niya, na para bang inaabangan niya itong umupo. Ngunit hindi inakala ni Melissa na na-in-love siya kay Terence, alinman pareho sila ng iniisip, at ang dalawa ay tila may kapalaran sa pagitan nila, sa karamihan ay isang magandang impresyon. Si Melissa naman ay hindi rin nakakalimutan ang engagement niya, at hindi mahalaga kung gusto niya ito o hindi. Oh, hindi ko sila girlfriend. Sabi ni Terence. Hindi ikaw. Napakurap si Melissa, medyo nasasabik. Buti na lang hindi. Ngunit si Melissa mismo ay hindi alam kung ano ang ikinatuwa niya kahit hindi sila, si Terence ay may kasintahan pa rin. Marahil ay natuwa siya dahil tinuring siya ni Terence bilang isang kaibigan at hindi ito itinago sa kanya. Nakiusap lang sa akin ang mga matatanda na alagaan ko sila. Hindi nagsinungaling si Terence kay Melissa. Ang matandang Linford ang nagsabi sa kanya na pumunta noong una siyang dumating sa Starfield. Nakikita ko. Magkasama kayong dalawa. Nagsisi si Melissa sa pagtatanong, hindi naman siya ang tipong madaldal, at tila hindi siya masyadong magalang na tanungin iyon kay Terence. Oo, bumili ako ng malapit na bilya. Magkasama kaming tatlo ni Butler. Sabi ni Terence sabay tango. Tumango si Melissa, iniisip na hindi ito maituturing na magkakasama kung iyon ang kaso. Magkakasama lang sila sa isang silid, kung tutuusin. Napakalaki ng bilya, walang pinagkaiba sa isang dormitoryo ng paaralan.
Umiling muli si Melissa sa pag-iisip, medyo gulong-gulo ang mga iniisip niya ngayon, bakit lagi niyang iniisip ang mga bagay na ito. Sa sandaling iyon, pumasok si Boss Bale sa silid-aralan, at tumahimik ang silid. Mabilis na bumalik sa katinoan si Melissa, at tumangala sa podium. Tama, nandito na ang lahat. Akala ko may mag-leave of absence at laktawan ang pagsasanay sa militar. Kung talagang may sakit ako, hindi kita pipilitin, walang pakialam na sabi ni Boss Bale. Ngunit ilang taon na ang nakalipas, isang estudyante ang nagpanggap na may sakit at pinakansela ang aking kwalifikasyon para sa huling pagsusulit at muling kunin ito sa susunod na batch. Nang marinig ng lahat ang mga salita ni Boss Bale, hindi nila maiwasang makaramdam ng lamig. Walang awa talaga ang matandang ito. Recultivating sa susunod na batch, hindi ba't katumbas iyon ng 5 taon ng unibersidad? Gayunpaman, sa pag-aakalang si Boss Bale ay dapat na isang eksperto sa medisina, at ang pagpapanggap na may sakit sa kanyang harapan ay tiyak na hindi uubra, 2 estudyante sa silid-aralan na kukuha na sana ng kanilang mga medikal na record at humihingi ng bakasyon ay agad na tumigil. Aayusin ko muli ang mga miyembro ng class committee. Wilfred, ikaw ang magiging monitor ng klase. Melissa, ikaw ang magiging vice class monitor at study commissary. Pagkatapos magsalita ni Boss Bale, hindi na niya pinahintulutan ang mga estudyante na tanungin siya at nagpatuloy sa susunod na usapin. May bus na magsusundo sa iyo para sa pagsasanay sa militar mamaya, ngunit ang pagsasanay sa militar ng ating East Ocean Industry University ay kilala bilang pinakamahigpit. Sa pagkakataong ito, pupunta ka sa malapit na Border Defense Force, kaya dapat ay handa ka sa pag-iisip. Medyo nagulat si Melissa habang nakatingin kay Terence, hindi niya maintindihan kung paano siya naging class president at commissary na namamahala sa pag-aaral. Sa kabilang banda, alam na ito ni Wilfred sa simula pa lang, at hindi man lang nag-react. Si Terence lang ang makakapagpabago sa isip ng kanyang matigas ang ulo na lolo, naisip niya sa kanyang sarili. Huwa. Ang mga estudyante sa klase ay halos narinig ang tungkol sa mahigpit na pagsasanay militar ng East Ocean Industry University. Ang 2 mag-aaral na gustong magpanggap na may sakit ay umatras din dahil narinig nila na ang pagsasanay sa militar ay masyadong mahigpit. Sinasabi na ang pagsasanay militar na ito ay tunay na pagsasanay sa militar, na lubos na naiiba sa pagsasanay sa militar noong high school. Gayunpaman, ang kanilang mga katawan ay talagang naging mas malakas pagkatapos ng karanasan. Gayunpaman, tiningnan ni Pancho ang mga kinakabahan at natatakot na mga mag-aaral sa klase na may masamang ekspresyon. Nakatuon si Pancho sa paggawa ng mga elixir, ngunit isa rin siyang golden class practitioner. Ang kanyang katawan ay mas malakas kaysa sa karaniwang estudyante. Kahit gaano kabaliw ang training, wala siyang naramdamang pressure. Sige, iyon lang ang masasabi ko. Magtipon sandali sa harap ng gusali ng pagtuturo ng Departamento ng Biology. Ang pagsasanay sa militar ay isasagawa ayon sa bawat departamento. Mayroong sasakyang pangtransportasyon ng militar na susundo sa iyo sa lokasyon ng pagsasanay sa militar. Naghanda si Boss Bale na umalis pagkatapos niyang magsalita. No way! May pupuntahan ka ba? Nang marinig ng mga estudyante sa klase na kailangan na nilang umalis para sa pagsasanay sa militar, lahat sila ay medyo nabalisa. Ang ilan sa kanilang mga kaklase sa high school ay nag-apply para sa ibang mga universidad, at natapos na ang pagsasanay sa militar, ngunit lahat sila ay ginagawa ito sa paaralan. Bihira para sa kanila ang direktang pumunta sa army para sa pagsasanay sa militar. Oo, bilasan na natin bumili ng masasarap na pagkain. Kung pupunta tayo doon, malamang wala tayong mabibili. Nag-aalalang sabi ng isa pang estudyante. Oh, tama, may kailangan akong ipaalala sa iyo. Lalabas na sana si Boss Bale, ngunit tumalikod ito at pinaalalahanan siya, sa pagsasanay sa militar, hindi ka pinapayagang magdala ng anumang merienda, damit, o personal na gamit. Lahat ng pagkain at tuluyan ay ibibigay. Lahat ng dadalhin mo ay kailangang ibigay at ibalik pagkatapos ng pagsasanay. Ah! No way! Nawala ng hininga ang mga estudyanteng pupunta sana sa shopping spree dahil sa sinabi ni Boss Bale. Bandang 10:00 ng umaga, huminto ang mga hilera ng mga military-only bus sa harap ng gusali ng pagtuturo ng Departamento ng Biology.
Ang medicine major ay medyo maliit, na wala pang 30 katao sa kabuuan, kaya sumakay sila ng hiwalay na bus. Pagkasakay ng lahat, dahan-daang humandar ang bus at nagmaneho papunta sa lokasyon ng pagsasanay sa militar. Ang pagsasanay sa militar ay inayos ayon sa klase, kaya ang bawat bus ay puno ng mga estudyante mula sa parehong klase. Ang ilang mga espesyalisasyon ay may mas maraming mga mag-aaral, kaya ang ilang mga bus ay may 3 tao na inipit sa isang upuan. Gayunpaman, may mga bakanting upuan pa rin para sa mga medikal na espesyalisasyon. Sumakay si Terence sa kotse at nag-iisip kung dapat pa ba siyang maupo kasama si Melissa nang makita niya si Wilfred, Harper, at Jimboy sa huling hanay. Ang ibang mga estudyante ay nakaupo din sa tabi nila, halatang ayaw mag-iwan ng kahit anong upuan para kay Terence. Hindi napigilan ni Terence na mapangiti habang nakaupo sa tabi ni Melissa. Nakakaupo na ulit tayo, nagkataon lang. Medyo napahiya si Terence. Ito ay masyadong halata, pagkatapos ng lahat. Yeah! Namula ang mukha ni Melissa. This wasn't a coincidence, it was on purpose. Pero hindi niya sinabi. Si Pancho, ang lalaking may dilaw na buhok, at ang lalaking may kulay ubing buhok ay nakaupo lahat sa malayo kay Terence. Kinamumuhian ni Pancho si Terence, ngunit natatakot din siya sa kanya. Gusto niyang gumawa ng gulo para kay Terence, ngunit hindi siya sapat na malakas, kaya ngayon lang niya ito matiis. Sa katunayan, sa lakas ng Hidden House, ang pagpapadala ng isa pang Earth-class late phase peak ay hindi magiging mahirap. Ngunit ang problema ay, kahit na ginawa nila, ano ang maaari nilang gawin kay Terence? 1917. Kung hahayaan nila si Terence na patayin silang lahat sa isang galaw, ito ay isang malaking kawalan. Bahay na tinago mo ang Sky Class Masters, ngunit hindi ito sinang-ayunan ng sinaunang sekta sino ang maglalakas loob na palabasin sila. Ang Sky Elixir sect ay partikular na nagbabala sa kanila tungkol sa Hidden House of the Right. Ang Sky Elixir sect ay lumalakas, at nalampasan na ang iba pang mga sinaunang sekta, ngunit wala pa rin silang kapangyarihan na sirain silang lahat. Hindi sila masyadong mayabang. Naayos mo na ba ang problema ng iyong pamilya? Ang ibang mga estudyante ay pawang nagbibiroan habang nasa daan, maliban kina Melissa at Terence, na tahimik. Medyo awkward si Terence, kaya nakahanap siya ng random na paksang pag-uusapan. Oo. Ito ay. Hindi ba maliit kang asawa? Hindi ba pwedeng kasama mo na lang siya? Nakangiting sabi ni Cheryl. Ako. Isang flash ng pag-aalala ang lumitaw sa mga mata ni Yasi, ngunit nawala ito sa isang iglap. Sige, susubukan ko ang lahat. Si Cheryl ay tumingin kay Yasi ng kakaiba. Pakiramdam niya ay may mali kay Yasi ngayon. Hindi ba't lagi siyang puno ng kumpiyansa? Bakit niya sinabing susubukan niya ang lahat? Wala lang. Medyo maganda ang panahon ngayon. Sabi ni Yasi. Tumingin si Cheryl kay Yasi na nalilito, hindi alam kung ano ang sinasabi niya. Pagkaalis ng mga sasakyang ito sa paaralan, lumiko sila sa National Highway at pumunta sa mas malayong lugar. Dumaan talaga sila sa maruming kalsada. Bagamat hindi masama ang kakayahan ng sasakyan na maiwasan ang pagkabigla, ang lubak-lubak na daan ay medyo sobra para sa ilan sa mga sirang estudyante. Paulit-ulit silang nagrereklamo at nagsisi na hindi sila nagdala ng unan. Sa kabilang banda, sina Cheryl at Yasi ay kalmado at pinagsama-sama. Kung kalahating taon na ang nakalipas, hindi kakayanin ng dalawa ang ganitong uri ng pagdurusa, ngunit nakarating na sila sa Snow Valley at nalampasan na nila ang lahat ng mahihirap na daan. Ano ang kalsadang ito? Nagkatinginan silang dalawa at ngumiti. Ito ay isang bihirang karanasan sa buhay. Si Melissa ay hindi isang layaw na bata, ngunit hindi pa niya ito naranasan, lalo na't siya ay medyo nasusuka sa kotse. Hindi na sana siya nakikinig ng MP3 sa sandaling sumakay siya sa tren at eroplano kung hindi makakatulong ang musika para maibsan ang pagkahilo. 1918. Nagsisimula ng maduduwal si Melissa, hindi niya dinala ang kanyang MP3, at hindi siya lalabag sa mga patakaran ng paaralan dahil hindi siya pinapayagang magdala ng kanyang mga personal na gamit. Anong mali? Lumingon si Terence para makitang mapatla ang mukha ni Melissa, at may manipis na pawis sa kanyang noo.
Parang nasasaktan siya. Medyo nasusuka ako, motion sickness. Gusto kong samuka. Ngunit nang matapos siya, samuka siya ng puting likido sa pantalon ni Terence. Si Terence ay hindi lumayo, ni hindi niya tiningnan si Melissa. Inabot niya ang kanyang kamay, gustong idiin ang acupuncture point ni Melissa, ngunit nag-alinlangan siya sa kalagitnaan. Nang makitang gusto pang samuka ni Melissa, hindi na nagdalawang isip pa si Terence. Inabot niya ang ilalim ng kanyang kamisete at pinindot ang kanyang acupuncture point, nagpadala ng purong chi sa kanya, pinakalma ang kanyang pagnanasang samuka. Malinaw na ang sakit sa paggalaw ni Melissa ay dahil sa mga jolts sa kanyang tiyan, at iyon ang dahilan kung bakit gusto niyang samuka. Kailangan lang pangalagaan ni Terence ang kanyang atay at tiyan, at magiging maayos na siya. Gayunpaman, naramdaman niyang sobrang boring sa loob ng sasakyan at gusto niyang kumanta ng kanta kasama ang kanyang mga kaklase para maibsan ang nakakapagod na paglalakbay, ngunit nang madaanan niya si Terence, nakita niya ang ulo ni Melissa na nakabaon sa mga braso ni Terence, at ang mga kamay ni Terence sa damit ni Melissa. Nagulat siya. Ang pagsusuka ni Melissa ay hindi malakas, at walang sinuman sa sasakyan ang nakapansin nito, ngunit ang malakas na "ga" ni Wilfred ay nakakuha ng atensyon ng iba pang mga estudyante sa klase. Napatingin silang lahat, at nakita ng mas malapit ang kalagayan ni Terence at Melissa na tulala silang lahat. No way! My goddess! Taken na siya, ganun lang. Isang lalaking estudyante ang tumangala sa langit at napabuntong hininga sa sobrang kalungkutan. Sa kanyang pagbuntong hininga, ang mga tingin ng iba ay naging mas malabo. Mapait na ngumiti si Terence. Maaaring dumating ang lalaking ito anumang oras, ngunit kailangan niyang pumunta kapag ginagamot ni Terence ang suka ni Melissa. Hindi na niya maipaliwanag ang sarili niya. Gayunpaman, hindi si Terence ang tipo na magpaliwanag sa iba. Sa dormitoryo, minsan ay ipinapaliwanag niya ang mga bagay-bagay kay Wilfred at sa iba pa dahil mga kasama niya sila sa kwarto, at tinuring sila ni Terence bilang mga kaibigan. Maliban doon, hindi makatutuhanang asahan si Terence na ipaliwanag ang mga bagay sa iba. Alam niyang nalagay siya sa gulo nang makita niya ang lumuluha ng mga mata ni Terence. Mabilis siyang naglakad papunta sa sasakyan at sinabi sa kanyang mga kaklase, "Nasa kalagitnaan pa lang tayo ng biyahe, kanta tayo ng kanta. First group activity natin to, paano?" Sa pagkakataong ito, nalipat ang atensyon ng lahat kay Wilfred. Siyempre, kahit na curious ang lahat tungkol sa katapangan ni Terence, karaniwan na ito sa paaralan. Ang bawat isa ay naging pamilyar sa paaralan sa 2 araw na ito, at alam ang tungkol sa mga batang mag-asawa na nagkita sa kakahuyan at swimming pool. Ang mga bagay na ito ay wala sa mga mag-asawa, kaya ano ang magagawa nila sa pamamagitan ng paghipo? May mga totoong kutsilyo at baril sa swimming pool. Pinangunahan ni Wilfred ang pagkanta gamit ang kanta ni Zyrene. Ang mga kabataan ay pamilyar sa lahat ng mga kanta ni Zyrene, at lahat sila ay nagustuhan siya ng husto. Sinimulan ni Wilfred ang kanta, at sumunod ang iba, maliban sa iyo Panho at ilang iba pa syempre. Kanilang sarili hanggang sa kanilang kamatayan. Anong uri ng tao siya? Hindi niya mapapansin ang pagkakaiba ni Terence at ng iba pang estudyante kung hindi niya alam ang tungkol dito. Naramdaman niya ang paglayo ng kamay ni Terence sa kanyang noo habang nawawala siya sa kanyang pag-iisip. Hindi niya alam kung gusto niyang humiwalay sa malamig at komportableng pakiramdam o sa kamay ni Terence. 1919. Ano ang pinasasalamatan mo sa akin? US ang hindi naiintindihan. Mapait na ngumiti si Terence. So be it. Hindi ba't all this time ay napagkamalan tayo? Umiling si Melissa nang mapansin niya ang puting mantsa sa pantalon ni Terence, kasama ang uhog ng kanyang tiyan. Ito ay isang kasuklam-suklam na malagkit na gulo. Hindi nag-almusal si Melissa kaninang umaga, nakakain lang siya ng isang buong bag ng gatas, at isinuka ang kalahati nito sa pantalon ni Terence. Masama talaga ang pakiramdam niya dito. I'm sorry, ang iyong pantalon. Naku, wala lang, hindi ito nakita ni Terence na kasuklam-suklam, wala lang. Noong nasa isang misyon siya kasama si Harold, hindi man lang siya nakaramdam ng sakit kapag nababalutan siya ng dugo o organo.
Nakita pa niya ang kasuklam-suklam na malansa na likido ng mga nakal-alasong bulaklak at halaman, lalo pa ang isang bagay na iniluwa. Ako. Tutulungan kitang maghugas pagdating ng oras. Sabi ni Melissa na medyo nahihiya. Nabalitaan ko na ang uniforme ng camouflage ay ipapamahagi kapag nakarating na kami sa lokasyon ng pagsasanay sa militar. Papalitan ko ito pagdating ng oras. Ako mismo ang maglalaban nito pagbalik ko. Walang pakialam na sabi ni Terence. Walang ibang sinabi si Melissa. Ang nangyari kanina lang ang nagpalapit sa kanila. Bagamat pamilyar sila sa isa't isa noon, pagkatapos nitong matalik na pakikipag-ugnayan, mas naging malapit sila. Pagkatapos kumanta ng ilang kanta, naglakad na sila papunta sa likod ng sasakyan. Ang lahat ay pagod sa pagkanta at gustong magpahinga sandali, ngunit nang dumaan si Wilfred sa upuan ni Terence, hindi niya maiwasang lumingon at tingnan ito, at mas nabigla siya. Ang pantalon ni Terence ay natatakpan ng tuyo, gatas puting likido, at nakita niya ang isang mag-asawang nagsesex ng maraming beses noon hindi rin ganoon kalinis ang kanyang isip, at agad niyang naisip ang isang posibilidad. Hindi ba ngayon lang ibinaba ni Melissa ang kanyang ulo? Tinulungan ba niya si Terence? At pagkatapos ay nabulunan siya at samuka sa pantalon ni Terence. Ngayon lang niya narinig si Melissa na nagre-retching dapat dahil doon. Pero sa pagkakataong ito, hindi na siya naglakas loob na tawagin siya ng ganoon. Sa karanasan noong nakaraan, nag-thumbs up lang siya kay Terence at bumulong, "Congratulations, Kuya Linford. Nakuha mo ang iyong hipag upang tulungan ka ng napakabilis. Hehe, at ito ay nasa isang lugar na napakaraming tao. Galing." Napakurap si Terence, hindi maintindihan ang sinasabi niya. Hindi rin alam ni Melissa kung ano ang nangyayari, ngunit naintindihan niya ang ibig sabihin ni Terence ng sis-in-law, na mula siya at ibinaba ang ulo, hindi naglakas loob na tumingin sa dalawa. "Haha, babalik muna ako. Hindi na kita iistorbohin pa." Naisip ni Wilfred na nalantad niya si Terence nang makita niya ang hitsura sa mukha ni Terence. Mabilis siyang naglakad pabalik at sinabi sa kanta na Harper at Jimboy ang kanyang nakita at narinig sa mahinang boses. "Kanina lang." "Anong sabi niya?" tanong ni Melissa pagkaalis niya. Alam niyang hindi ito maganda, ngunit nagtanong pa rin siya dahil sa curiosity. Siya at si Terence ay mabuting magkaibigan, pagkatapos ng lahat, kaya hindi siya natatakot sa anuman. "Kanina lang. Sabi niya tutulungan mo ako." "Tulungan mo ako sa ano?" Hindi rin alam ni Terence kung ano ang nangyayari, ngunit nang tumingin siya sa ibaba at nakita ang white goo sa kanyang pantalon, naunawaan niya. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o maiiyak. Si Melissa ay hindi isang purong babae na walang alam, mayroon silang mga klase sa kalusugan noong high school, at narinig niya ang kanyang mga kaklase na nag-uusap tungkol dito. Sinundan niya ang mga mata ni Terence sa kanyang pantalon, at sa wakas ay naunawaan niya ang ibig niyang sabihin. Ibinaba niya ang kanyang ulo sa katawan ni Terence, at naisip niyang ginagawa niya iyon para kay Terence. Lalong namula ang mukha ni Melissa sa naisip na pakakomplikado ng lalaking ito. Gayunpaman, wala talagang paraan upang ipaliwanag ang bagay na ito. Sa dami ng ipinaliwanag niya, mas lalong lumalala. Nang makita ang ekspresyon ni Melissa, alam ni Terence na naiintindihan ng babae ang ibig niyang sabihin. Umiling siya nang walang magawa. "Ipapaliwanag ko sa kanya mamaya." "Kalimutan mo na, wala naman talaga." Ang tuwid na katawan ay hindi natatakot sa isang baluktot na anino. "Hindi ko kailangan ng iba na gumawa ng kahit ano sa akin." Umiling si Melissa, pinigilan si Terence sa pagpapaliwanag. "Kung gayon, hindi ito maganda para sa iyong reputasyon, tama ba?" sabi ni Terence. "Kung ito ay masama, kung gayon ito ay masama. Ipaalam sa bahay kang na pinakamahusay na putulin ang pakikipag-ugnayan." Si Melissa mismo ay hindi makapaniwala sa nasabi niya, kaya ba niyang putulin ang engagement ng ganito? Ang ganitong uri ng kasal ng pamilya ay kombinasyon lamang ng mga benepisyo. Kahit pangit siya, papakasalan pa rin siya ni Polong. Madali para sa kanya na makahanap ng manliligaw noon. Ito ay isang pangalan lamang para sa kasal. Kung tungkol sa reputasyon, ang bahay ni Kang at ang bahay na si Turner ay nagpapanik ngayon.
Hanggat maaari silang bumuo ng isang alyansa, anong reputasyon ang kailangan nila? Matapos maalis sa hanay ng mga aristokratikong pamilya, nawala na ang lahat ng kanilang mukha. Ha! Ngumiti si Terence at hindi na nagsalita pa, ngunit nakita niya ang kalungkutan sa mga mata ni Melissa, at bahagyang kumirot ang kanyang puso. House Kang. Binulong ni Terence ang dalawang salita sa kanyang sarili. Sa kanyang kasalukuyang lakas, magiging madaling maalis ang bahay ni Kang hindi pa nagtagal, ngunit sa ilang kadahilanan, ang bahay Kang ay nagkaroon ng malakas na suporta ngayon. Hindi pa niya alam kung sino ang 13 sa kanan, at wala siyang magawang padalos-dalos. Maaaring mapusok si Terence minsan, ngunit magaling siyang magkalkula ng mga bagay na hindi kailangang maging pabigla-bigla. Maya-maya, kumanan ang sasakyan sa isang napakapatag na kalsada. Mula sa karatula sa gilid ng kalsada, makikita na hindi sila kalayuan sa kanilang lokasyon ng pagsasanay sa militar. Ang karatula ay may nakasulat na Border Military Management Base. Oo naman, hindi nagtagal at pumasok ang sasakyan sa isang courtyard at pagkatapos ay huminto sa gilid ng isang napakalaking training ground. Makikita na ito ang dapat na lugar kung saan nagpractice ang mga sundalo at pansamantalang venue din para sa kanilang pagsasanay sa militar. Bumalik lang sa katinoan si Melissa pagkatapos kunin ang mga gamit na pagkamalansyang girlfriend muli ni Terence, ngunit hindi ito ang unang pagkakataon. Kuya Linford, ilabas mo si Melissa at humanap ng mapagpalit na damit. Tamad kaming magpalit ng isa-isa sa banyo, kaya isinara na lang namin ang pinto at nagpalit sa kwarto. Sabi ni Wilfred nang makita niya si Terence na naglalakad kasama si Melissa. Ha! Sige! Walang magawang umiling si Terence. Dinadala si Melissa para magpalit ng damit. Kung gayon saan ako dapat pumunta? May pampublikong palikuran hindi kalayuan dito, sa tingin ko lahat sila ay nagbabago doon. Nakita ni Melissa ang pagkunot ng noo ni Terence at naunawaan niya ang kanyang iniisip. Pampublikong palikuran. Kumurap si Terence at lumingon upang makitang may pampublikong palikuran na 2 kampo ang layo mula sa kanyang sariling kampo. Walang masyadong tao sa boys' side, but there is a long queue on the girls' side. Naintindihan kaagad ni Terence karamihan sa mga lalaki ay walang pakialam, at kahit na hindi sila pumunta sa banyo, hahanap na lang sila ng lugar para makapagpalit ng damit, ngunit iba ang mga babae hindi sila makapagpalit sa harap ng lahat. Ngunit gaano katagal bago pumila si Melissa? Mukhang napansin ni Melissa ang gulo dahil ang mga babae ay nagpalit ng kanilang damit na mas mabagal kaysa sa mga lalaki, at malamang na tumagal ng ilang oras upang makapila. Bakit hindi ka magtago sa likod ng mga townhouse at babantayan kita? Tumingin si Terence sa likod ng townhouse, may isang nakahiwalay na bakod, at walang anumang bagay sa likod nito maliban sa isang cement drain, ngunit malinis ito sa loob, na walang kahit isang butil ng putik. Nag-alinlangan si Melissa, napahiya siya noong una, ngunit nahawakan na ni Terence ang kanyang tiyan. Ano ang dapat ikahiya? Marami talagang tao doon, at tumango si Melissa. Kailangan kitang problemayan kung ganoon. Maingat na tumalon si Melissa sa drain, hindi siya natatakot na sumilip sa kanya si Terence, ngunit nagtiwala siya kay Terence sa ilang kadahilanan. Ayaw niyang makita. Mabilis niyang hinubad ang kanyang damit sa drain, at tumingin sa kanyang bra. Nag-alinlangan siya kung kailangan niyang magsanay mamaya, at matulog nang nakasuot ang kanyang damit, magiging hindi komportable. Mahirap na itong habarin muli, kaya maaari na rin niyang alisin ito ngayon. Sa pag-iisip na iyon, tinanggal ni Melissa ang kanyang bra, hinubad ang kanyang bra, at inilagay ito sa itaas na katatapos lang niyang habarin. Isusuot na sana niya ang tank top nang biglang umihip ang nakakainis na hangin ng taglagas, natangay ang kanyang bra. Walang anumang silicone sa bra ni Melissa, at hindi ito ang uri na maaaring gamitin para palakihin ang kanyang laki o masahe. Isa lang itong normal na uri ng light bra, at walang laman ang kampo. May isip lamang ng isa kung gaano kalakas ang hangin kung ito ay umihip. Ah! Sumigaw si Melissa nang makita niyang tinatangay ang kanyang bra, inabot niya ito upang kunin. Nakatalikod si Terence habang hinihintay niyang magpalit si Melissa. Maganda ang impresyon niya kay Melissa, at gusto niyang sumilip, pero hindi niya naisip na tama ito.
Siya ay isang taong may prinsipyo, kaya hindi niya naisip na lumingon. Ngunit ang sigaw ni Melissa ay bumulaga kay Terence. Hindi naman nagkaproblema si Melissa, di ba? Sa isiping iyon, mabilis na lumingon si Terence at tumingin kay Melissa. Sa katunayan, napakadali lang lumingon ni Terence dahil nakatayo si Melissa sa kanal, at may mga matataas na hakbang na bato na nakaharang sa kanyang paningin. Hanggat nakasquat siya, wala siyang makikita. Si Melissa, gayunpaman, ay tumayo upang kunin ang kanyang bra at ibinuka ang kanyang mga braso, inihayag ang puti ng kanyang dibdib. Og! Lumunok si Terence. Tumingin siya sa dibdib ni Melissa at naisip, malaki iyon, napakaputi. Hindi niya inaasahan na napakalaki ni Melissa kapag nakasuot ito ng damit, ngunit kapag wala itong suot, mukhang marami siyang pera. Huminto ang kotse ayon sa mga patakaran, at ang mga estudyante sa kotse ay tumayo sa lugar ng pagsasanay ayon sa kanilang mga departamento, major, at klase. Pinangunahan sila ng kani-kanilang instructor at department heads. Matapos ang lahat ng mga estudyante ay nasa posisyon, ang punong guro ng paaralan ay umakyat sa entablado sa hindi kalayuan at nagbigay ng talumpati upang ma-motivate ang mga mag-aaral na magsanay. Gayunpaman, hindi nagtagal ang talumpati, na nagpabuntong hininga sa mga estudyanteng naroroon. Sila ay pinakatakot sa mahabang talumpati sa oras na ito. Pagkatapos ng pagsasalita ng punong guro, ang taong namamahala sa Border Defense Force ang turn. Nanlaki ang mga mata ni Terence, kilala niya ang taong ito. Hindi lang nila kilala ang isa't isa, naging pamilyar din sila sa isa't isa. Dahil ang lalaking ito ay si Julian. Maliban kina Terence, Cheryl at Yasi ay nagulat din. Yasi, bakit kapatid mo? Nagtataka namang tumingin si Cheryl kay Julian. 1920. Sa tingin ko siya ay mula sa Border Defense Force, ngunit hindi ko alam na siya ay mula dito. Si Yasi ay hindi pa nakakapunta sa army ng kanyang kapatid bago, kaya natural siyang nagulat. Sa oras na ito, ibinuka ni Julian ang kanyang bibig, "Hello, mga bagong estudyante. Ako ang namamahala dito, Julian. Head instructor din ako ng military training. Ang pagsasanay militar ng East Ocean Industry University ay palaging ang mahigpit. Sasanayin kita ayon sa mga kinakailangan ng ating army. Ito ay isang pagsubok ng iyong kalooban, pati na rin ang isang mesensinang pagsasanay para sa iyong mga katawan. Sa mga susunod na araw, mag-aayos ako ng bagong recruit training para sa iyo. Magagawa ito ng mga kasing edad mo, o mas bata pa sa iyo ng 1 taon. Ayokong may mahuli sa inyo. Alam na ng mga estudyante na magiging mahigpit ang training, pero nagbubulong-bulungan pa sila nang marinig nilang sinabi ni Julian na sinasanay sila ayon sa mga kinakailangan ng mga bagong recruit. Pero kung iisipin, okay pa rin. Kung sila ay sinanay ayon sa mga kinakailangan ng mga veterano, ito ay mas mahirap. Sa pagkakataong ito, tatapusin ko rin ang iyong pagsasanay kasama ang iba pang mga instructor. Ako ang magiging instructor ng isa sa iyong mga klase. Mga instructor, kumuha kayo ng posisyon. Dalhin ang iyong mga kaklase para kunin ang kanilang camouflage na uniforme at pang-araw-araw na pangangailangan. Ayusin ang mga dormitoryo, kumain ng hapunan, at magtipon dito sa 6:00. Sabi ni Julian. Oo. Sabay-sabay na sumagot ang isang hilera ng mga instructor na nakatayo hindi kalayuan sa stage. Ang hindi inaasahan ni Terence ay si Julian ay maging isang medicine instructor. Nang makita ni Julian na kasama si Terence sa team, natigilan siya at napahiya. Si Terence ay dating instructor niya, at hanggang ngayon, boss niya pa rin siya, isang taong iginagalang niya. Wala siyang lakas para maging instructor ni Terence, at alam niya kung ano ang kaya ni Terence. Nagkataon lang na naging instructor siya ng medicine, hindi niya sinasadya, pero nabalitaan niyang number 1 minor pala ito ng school kaya random na lang niyang kinuha. Hindi niya inaasahan na nandito si Terence. Wala talagang pakialam si Terence sa pag-aaral sa universidad, gusto lang niyang makasama sina Cheryl at Yasi, kaya hindi niya sinabi kay Julian kung nasaan siya o kung anong major niya. Si Cheryl at Yasi naman ay hindi nagkaroon ng pagkakataon na makausap ng sobra si Julian dahil kay Terence.
Ang tanging pagkakataon na nagkita sila pagkatapos nilang tumakas ay sa ospital, at bumalik si Julian sa army pagkatapos noon. Hindi na sila nagkaroon ng pagkakataong mag-usap. Ngumiti si Terence kay Julian at gumawa ng patahimik na kilos. Naunawaan ni Julian na ayaw ilantad ni Terence ang kanyang pagkakakilanlan. Nagpahinga ito kay Julian. Si Terence ay hindi madaling kausap, ngunit napakabait niya sa kanyang mga kaibigan. Pinangunahan ni Julian ang 20 kakaibang estudyante sa isang hilera ng mga townhouse. Ito ang inyong dormitoryo, isang shared room para sa mga lalaki at babae. Dapat mong habarin ang iyong mga damit kapag natutulog ka sa gabi, at kapag narinig mo ang tawag sa pagpupulong sa kalagitnaan ng gabi, dapat kang bumangon kaagad at magtipon. Ngayon, ang mga lalaki ay nakapila, at ang mga babae ay nakapila. Halika at kunin ang iyong mga gamit. Si Julian ay nagsasalita tungkol sa kung ano ang sinabi niya sa mga estudyanteng ito tuwing pupunta sila sa pagsasanay sa militar. Kahit na siya ay na-promote sa kanyang mga kontribusyon sa lahat ng mga taon, nagsimula pa rin siya mula sa pinakamababang ranggo ng sarhento. Siya ay naging tagapagturo para sa mga estudyanteng ito sa loob ng maraming taon, kaya't sinabi ni Julian ang mga salitang ito nang hindi nag-iisip. Gayunpaman, pagkatapos niyang sabihin iyon, naramdaman niyang may mali. Mayroon lamang isang babae sa departamento ng parmasya. Ang departamento ng parmasya ay hindi pa nagkaroon ng kahit isang babae, at ang mga klase na itinuro ni Julian ay may mas maraming lalaki kaysa sa mga babae, ngunit hindi kailanman nagkaroon ng isang babae. Kapag hinati ng universidad ang mga klase ayon sa major, ipapamahagi din nila ang bilang ng mga lalaki at babae sa balanseng paraan. Bagamat kakaunti ang mga batang babae sa major tulad ng computer science at automation ng opisina, na mayroong mas maraming lalaki, magkakaroon pa rin ng 8 hanggang 10 babae sa isang 30 taong klase. Kahit na may kaunti, tiyak na higit sa isang babae. Maraming babae, at masarap matulog kasama ng mga lalaki sa gabi. Tutal, lahat sila ay nakasuot ng damit, at ang mga babae ang magkakadikit at malayo sa mga lalaki. Ngunit ito ang unang pagkakataon na nakatagpo si Julian ng isang sitwasyon kung saan iisa lang ang babae. Siya ay nasa isang mahirap na posisyon. Paano ako nakatira dito? Hahayaan ba niya ang babaeng ito na manatili sa isang grupo ng mga lalaki sa gabi? Kahit may isa pa siyang kasama, ayos lang. Sa kasong ito, talagang hindi maginhawa para sa isang batang babae na pumunta sa banyo at maligo sa gabi nang walang kasama. Sinulyapan niya ang listahan at sinabing, Melissa, ikaw lang ang babae sa klase na ito, at hindi komportable para sa iyo na magpahinga sa gabi. Paano kung tulungan kitang lumipat sa ibang klase? Napakurap si Melissa. Sa totoo lang, siya lang ang nag-iisang babae sa klase, at talagang nakakaabala, ngunit may ilang pamilyar na kaklase dito, at ang kanyang matalik na kaibigan na si Terence. Mas lalo siyang hindi komportable kung ililipat siya sa isang klase na puno ng mga estranghero. Nang makitang natulala si Melissa, tumayo si Wilfred at sinabing, Sir, ako ang monitor ng klase, Wilfred. Si Melissa ay girlfriend ni Terence, walang masama doon. Siya ang monitor ng klase, at natural lang natatayo siya sa oras na ganito. Dagdag pa, si Terence ay ang kanyang malaking kapatid, at si Melissa ay ang kanyang mabuting kaibigan. Ang vice class monitor ay si Melissa, at hindi tama na siya mismo ang mag-ulat nito, kaya mas mabuti para sa kanya, ang class monitor, na gawin ito. Natanggap na ni Wilfred ang mga panuntunan sa pagsasanay sa militar at alam kung paano mag-ulat sa instructor, kaya siya ay maislan. Tumingin si Julian kay Terence, nagulat. Talagang nakatayo si Melissa kasama ni Terence. Medyo natarante siya. Kailan naging girlfriend ni Terence si Melissa? Gayunpaman, nakita niyang medyo namumula ang mukha ni Melissa, at hindi nagsalita si Terence, kaya tumango siya. Okay, class monitor Wilfred, maaari kang bumalik sa team. Kung ganoon, kunin ang camouflage uniform at mga gamit. Pumunta sa cafeteria sa orasan ng 5:00 at magtipon dito sa orasan ng 6:00. Oo. Sumagot si Wilfred at bumalik sa team. Sa oras na ito, gumamit ng maliit na pickup truck ang ilang sundalo para magdala ng truck ng mga supply.
Kumaway si Julian kay Wilfred, senyales na tumulong ito sa pamamahagi ng mga supply. Pagkatapos mangolekta ng mga gamit, pumunta ang mga estudyante sa townhouse para magpahinga. Ang townhouse ay talagang isang malaking shared bed. Ang mga kondisyon ay hindi masyadong maganda, ngunit ang kaayusan na ito ay malamang nasanayin ang kalooban ng lahat na magtrabaho ng husto. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.